Magandang araw sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ito, SMNI, sinuspindi na naman ng NTC. Alright. So ano ba yung nilabas na dokumento? Kahapon pa nakita ko na namin ito ng maaga. Oh, ito po. Ayan. So sabi rito, the manager, Sunshine Media Network International, Dagupan City, Pangasinan. Tataka lang ako bakit sa Dagupan City in-address ito eh. Diba? So ito po yung papel. Ayan o. So may order sa kanila, sabi diyan, notice is hereby given pursuant order to cease and desist operation dated 18th January. So ibig sabihin wala man lang isang araw na magiging palugit para maka-airi uli sila. So, sabi diyan under NTC Administrative Case number 2023-052, you are hereby ordered to cease and desist operation pending hearing and final consideration of the above caption case. Mga kababayan, wala na pong nilagay dito kung 30 days. Okay? Etong ginawa sa kanila. Kung 30 days ba, yung sinasabi nga sa kanina na unlimited, unli suspension ang itinataw dito sa SMNI. Alam niyo ho, nung tinignan ko naman yung kanilang meron kasing do sa website po mismo ng NTC, no, meron silang mga batas nila ro, yung mga procedures nila. So, ang nakita ko naman po doon ay up to 30 days ang kanilang suspension na pwedeng ipataw. Nakalagay din doon na pwede sila na magpataw ng suspension even prior to yung kanilang patawag, yung show cause order, pwede sila. Kaya nga yung ginawa nila, di ba? Show cause order, ito, ganito yung mga ginawa ninyo mga paglabag, ganito. So ngayon, punta kayo rito sa amin, suspendido muna kayo, 30 days, tapos bigay ninyo yung reply ninyo dyan sa suspension. So ganun po yung sa nauna. Now, balikan lang po natin muna ito ha. Ngayon, ang ginawa po nila, di ba, sinuspindi sila dati noong December. So, anong ginawa ng mga to? Pumunta po itong mga abogadong ito. Nalulungkot naman ako rito para kay Rolex Sopligo. Magaling ito yung mga rules ng Congress. Talagang galing sa utak niya, kumbaga sabi nga ni Tambunting, nanggaling sa yung brain cells yung kaayusan ng aming mga pagtalakay rito. Dahil 9 years yata siya sa Kongreso. Ngayon, ang nangyari dyan, ibinasura itong kanilang petition. Para saan po yung petition nila? Petition nila, certiorari, temporary restraining order, saka meron pang isa. Natawa ako sa temporary restraining order. Ang restraining order po, kaya nga po restrain Ibig sabihin po, yung paparating na kautusan na ipapataw, pipigilan mo dahil sa paniniwala ninyo na ito po ay magdudulot ng napakalaking kapinsalaan o damage. Nailapat na yung 30-day suspension. So, useless na. Pero alam nyo, yung kanilang petition, hindi ho pinansin ito ng Court of Appeals na basa-basahin pa yung merito nito dahil po kasalanan nila. Ang nangyari po ron, ang sinasabi rito, sabi dyan petitioners may not arrogate to themselves the determination of whether a motion for reconsideration is necessary or not. The CA said NTC was not given any opportunity to rectify whatever error it may have made or to address the ascription and aspersion of grave abuse of discretion thrown at it by the petitioners. Kasi ito yung sinasabi nila, umabuso raw po sa kapangyarihan etong NTC. Sabi ng Court of Appeals, hindi nyo naman sila binigyan ng pagkakataon na maitama yung mali nila. Hindi nyo pinaalam sa kanila na sila'y umabuso para na-review nila yung kanilang mga ginawa nilang desisyon na ipinataw sa inyo. Kaya po, nung ibinasura ito, sabi nga rito, it merits an immediate, sabi rito, ng Court of Appeals. Kasi nga po, hindi po talaga dapat pa sa kanila
dalhin. Ang procedure po kasi ay ganito. Pinarusahan ng NTC. So, maski sa mga korte rin, sa regular courts, kung sino po yung nagpataw ng parusa, sa kanya ka po magsasampa ng motion for reconsideration. Ang ibig sabihin, parang pabubuksan mo uli yung naging procedure ninyo, reviewin nyo naman. Kasi may pang-aabuso, may mali, may nakaligtaan kayo. Kaya kailangan kapag motion for reconsideration, meron kayong bagong argumento, convincing new argument, supported by evidences, or yung rules na nakaligtaan nilang i-apply. Pero kung wala kayong ganong ilalagay, putik na yan, you're wasting your time. It's a buying time lang naman. Pagkatapos ngayon yan, hindi umubra ang MR. Okay? Saka sila ngayon pupunta po sa Court of Appeals. Alam niyo po, hindi pa sila pwedeng bastang mag-Court of Appeals dyan. Doon sa rules ng sa link mamaya makikita ninyo. Hindi ko na-screenshot Meron pong appeal provision ang panuntunan ng NTC. So, kung hindi ka umubra sa MR, pwede kang umapila mismo sa NTC. Kung hindi pa rin umubra ng apila sa NTC, pupunta na po sila ngayon ng Court of Appeals. Pag hindi pa umubra sa Court of Appeals, punta sila ng Supreme Court. Unless sabihin ng Court of Appeals, hanggang dito na lang to, hindi nyo na pwedeng i-elevate because this is basic. May mga hindi kayo nagawa. Talagang mali kayo. Okay? So, ang ginawa po nila rito, shortcut. Bakit nila to shortcut? Well, isa lang po ang nakikita ko rito. Bakit nila to sinadyang i-shortcut? Dahil si Attorney Rolex Suplico ay napakagaling naman pong abogado at kongresista. Mukhang ito po, ang purpose nito ay maibasura, para talagang alam naman nila na ito ibabasura dahil lumundag lang sila. So, ang narrative kasi at the time ng mga supporters, kapag hindi ito naaprubahan, sasabihin nila binayaran ni Attorney Lisa, binayaran ni Lisa Smugs ang hustisya ng Pilipinas. Ito nakikita ko rito Ngayon, ang ginawa nila po, sumunod na sila. Nag-file na po sila ng MR sa NTC. Okay? Nagpunta na sila roon. Kaya ang nilagay naman nila rito sa kanilang sula, sa kanilang yung papel na yan, paperworks, ay ipinapatukoy ng SMNI lawyers sa NTC ang mga sinasabing paglabag ng network. Ngayon anong nangyari? Naubos ang oras. Okay? Ito yung order sa kanila ulit. Naubos po yung oras. Ngayon, pinisyuhan sila ng panibagong suspension. Na sinasabi nga rito, dahil walang 30 days na nakakalagay, mukhang unlimited. Well, sa palagay ko naman po, another 30 days lang kasi yun ang nasa rules nila na 30 days ang kanilang suspension. Pero still, 30 days pa rin yan at wala naman pong limit kung hanggang kailan ka pwedeng magbigay ng another 30 days. Okay, ito yung sinasabi ng balita. Sabi rito, nag-issue raw ang NTC. Meron kasi nakalagay rito for failing to strictly comply with the suspension order noong December. Ito yan pinabanggit yan dyan. Kasi po, meron silang istasyon po na kung sa probinsya, bandang Visayas, patuloy pa rin naman sa pag-i-ere. Ang kukulit talaga, di ba? Ngayon sabi rito, to protect the interest and welfare of the public from any public utility alleged to be violating or have violated the conditions of its authorities, SMNI daw po should be prevented in the meantime or during the pendency of this case from operating its radio and television stations. So hanggang internet lang sila. Pero hindi ho nila dapat i-discuss yung merito ng usapin. Okay, the agency issued a 30-day suspension order against daw sa SMNI noong December and ordered the company to explain in writing why it should not be sanctioned over alleged franchise violations. Ano ba yun? Hindi naman po mga engot itong mga to. Alam po nila yun. Ang NTC laging present dun sa hearing sa Kongreso. Sa Kongreso, inilatag yung 6 ng mga paglabag nila. Pwede pa nilang panoorin. Okay, sabi dyan, the Commission has still yet to receive
the respondent's answer on any written explanation as to why it should not be administratively sanctioned for having allegedly violated the conditions of its authorities. Bakit ganon? Ito po kasi ang ginawa nila. Ito po, eh, sana yun? Ayan. Pagkatapos matalo, patapos silang masilat sa CA, pumunta sila ng NTC, hindi para mag-MR. Ang ginawa nila ngayon, kinukulit nila yung NTC na specify nyo sa amin yung aming mga paglabag. So, ang tanong, ano ba ang mangyayari ngayon dito, mga kababayan? Yan sa sa nauna nilang etong subject ng kanilang ito. Alam niyo ho, ang kanilang hinihingi na i-specify ng NTC kung ano yung kanilang mga kasalanan, no, bakit sila sinuspinde. Yan po ay maituturing na yan po ay moot and academic na. Bakit? Natapos na yung naunang suspension eh. Hindi ba tangkukulit ayaw nilang sumunod sa procedure. Ayaw nila makinig eh. Ayaw nila sumunod. Oh. Ito nga yung sinasabi na na they will find they'll find themselves bumping their heads against the wall. Parang yung ganon. Inuuntog nila yung mga sarili nila. Habang hinihintay nila na sundin sila ng NTC, binigyan na naman sila ng panibagong suspension. At this time, sabi nga, mukha pong unlimited. Nako, sana nga naman, talaga, unlimited na. Yung kukulit eh. Ayaw sumunod eh. Di ba? Ayaw sumunod. Oh. Kung tutuusin naman, simpleng-simple lang naman ang gagawin nila, di ba? Mag-ano lang naman sila, re-reply. O kung ano yung sinasabi ron, bakit hindi namin kayo dapat suspindehin? O mabuti nga yun, may paliliwanag nila. Sa Kongreso, ang reklamo nila dyan ay ganito. Sa Congress daw, sabi ni Suplico, sa Kongreso mahirap eh. Puro yes or no lang kami dun. Hindi ka pwedeng magpaliwanag. Pwede. Sabi nga sa kanila, mag-yes or no ka muna. Then saka mo ipaliwanag yung sagot mo. Hindi, inuuna nilang paliwanag. Sila yung, andun kami. Sila yung matitigas ang ulo eh. Tapos sabat ng sabat. Ay nako, ang inaasahan namin, Justina, na sana nga po indefinite ang maging suspension sa kanila. Di ba? Wala, nagpahinga na ba? Gandang umaga po. Okay, so iwan muna natin itong si Ezemenay.